Nagbato na ang pamilya Cheng ng bola ng borda. Huli na, wala nang manliligaw ni Duksu. Huwag mong tatakan ang sapatos ko. Bago pa lang ang sapatos ko. Wala pang pakiramdam. Unahin mong makasanayan ang kabaliwan ng mga sinaunang tao sa pagkuha ng asawa. Akala ko'y isang tambak na bangus na mayaman. Masarap bang kumain ng karne ng tupa at uminom ng maliit na alak ha? Mama, ang gwapong kuya na ito ay talagang kaakit-akit. Pasensya na, Ginoo. Nagmamadali po ako. Sana inyong maunawaan. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang, ayos lang. Gusto ko ang mga ganitong tapat na salita. Salamat, kuya. Para sa mga bata. Salamat, kuya. Hindi pwedeng gawin yan, Ginoo. Nakakahiya naman ito. Bakit kayong lahat ay nagkakasiksikan dito? Dito sa kanlurang pamilihan ang maraming kainan. Narinig ko na ang dalaga ng pambansang puno ay magtapon ng bulaklak sa silangang pamilihan upang maghanap ng asawa. Sino ang sinasabi mong pamilya? Ng pamilya ni Dukgo, Cheng Yaojin. Tama, ang pamilya ni Dukgo, Cheng. Narinig ko na si Miss Cheng ay marangal at matalino. At maganda pa, parang buwan at bulaklak. Parang isda na nalulunod at ibon na nahuhulog sa langit. Huwag mong pagbiruhin. Ang pamilya ni Cheng sa bahay ay napakamakapangyarihan at matatag. Mukhang sobrang matindi rin ang aura ng dalaga. Nagpapadala ng palayaw para sa kasal. Para lang itong swerte at sadyang nagkataon lang. Ate, nakakita ka na ba kay Miss Cheng? Parang totoo talaga ang sinasabi mo. Babae lang ako, hindi ako maswerte na makakita ng prinsesa ng duke. Lahat ng naririnig ko lang sa iba. Esue. Hindi ko titingnan, hindi ko titingnan. Tara na. Dumating na ang karwahe ng pamilya Cheng. Dumating na ang dalaga ng pamilya Cheng. Ayan, Gil. Cheng. Ako si Bailin, anak ng pamilya Kui, 12 taon na narito. Ayan, Gil. Cheng, tingnan mo ako. Ako ay isang mag-aaral sa Guzijan. Kaya kong gumawa ng tula. Yegi, isang grupo ng mga walang hiya. Pero kung talagang napakagwapo niya. Ate, tingnan mo. Yung gwapong estudyanteng may dalang karne ng tupa. Ate, pakibawasan ang boses mo. Masama kung marinig tayo ng iba. Sana hindi si Miss Cheng yan na may ganitong boses. Grabe, talagang boses ng anak na babae ng Duke Cheng. Ah! Nakatakot naman. Nandito na ako. Kailangan kong makita ang tunay na anyo. Miss Cheng, Miss Cheng, Miss Cheng. Tingnan mo ito. Biglang naging tahimik ang paligid. Ah! Ang henetika ay talagang hindi angkop sa dakilang tanggapan. Ito ay malinaw na isang diwata na bumaba sa lupa. Wow! Bumabawi ako sa lahat ng sinabi ko kanina. Ah! Ang pagsasara ng buwan at ang pagkapahiya ng bulaklak, mukhang pinatay na ang mga bulaklak. Ayan, Gil. Cheng, mahal kita, okay ba? Cheng Xiaonyang, mahal kita. Esue, ha? Isang grupo ng mga walang kwentang amoy lalaki. Para lang sa isang matandang tigre, ni ayaw na nilang magpakita ng mukha. Gua City. Hindi pwede, kailangan kainin ko ang malaking pakwan na to. Gusto ko pang malaman kung sino ang swerte na matamaan ng palayok. Haha, sa gabi ng kasal. Sa sandaling binuksan ang belo. Siyempre, napaka-espesyal ng kanyang ekspresyon. At yung nagdadala ng karne ng tupa kanina. Ang ganda naman ng batang iskolar na iyon. Ate, pakibawasan ang boses mo. Masama kung marinig tayo ng mga tao sa labas. Kung gusto mo, dapat kang makipag-agawan. Huminto tayo, bababa ako para hulihin siya at gawing asawa ng bandido. Anak, huwag kang magsalita ng ganito. Kami ay mga dalaga ng pamilya Gukong. Walang dahilan namang agaw ng lalaki sa mga mamamayan. Ay naku, huwag niyo kaming saktan, huwag. Hehe, talaga namang ganoon. Ang batang mag-aaral na iyon ay sobrang gwapo. Enye. Ngayon, sulit ang pakwan na ito. Una ang diwata, pagkatapos ang inang tigre. Tingnan natin kung sino ang malas na matatamaan. Masyadong malayo, hindi makita ng maayos. Masyadong malapit. Kapag tinamaan, kawawa naman. Kailangan ng masisilungan at komportabling lugar. Palihim na nanonood. Mahal na hari, ano sa tingin mo dito? Ligtas at nakatago ang lugar. Ay naku, wag mo akong tawaging mahal na hari sa labas. Tawagin mo akong Erlang. Uy, Lao Cheng, sabihin mo na ang totoo. Ano bang iniisip ng anak mo? Si Cheng Qian, si King Kue, si Kier, sino ang hindi magaling?
Bakit kailangan pang magtapon ng burdang bola? Aba, ang pwesto ng tubo na ito ay parang sa mga Diyos. Kaliwa, nakatagilid na puno. Nakasandal sa mataas na pader. Nakatagilid sa hangin at nakaharap sa araw. Napakaganda ng tanawin. Hey, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Sino ka bang anak ng pamilya? Bakit hindi kita nakita sa Chang'an? Tiethe, akala mo ang ganda-ganda mo na. Walang mas gwapo sa akin na mabuti. Tiethe, pasensya na, mga kuya. Baguhan lang ako dito sa Chang'an. Mukhang maganda ang pwesto dito. Kaya nandito ako para makisaya. Masarap. Sayang, kulang ng isang dakot na butong pakwan. Kung hindi, mas magiging perpekto pa ang pakwan na ito. Sariwang karne ng tupa. Mga lalaking tamad, nagtipon sa Chengfu. Wala akong interes sa ganyang kapalaran. Talagang walang pakialam. Ang batang lalaki na ito ay nag-iisa lang bumili ng karne. Malamang hindi pa siya kasal. Bakit hindi siya sumubok na lumapit at makipag-ugnayan? Sa iyong ganda at talino, maaaring makabuo ka ng magandang ugnayan sa pamilya Cheng. Sa tingin ko, mas parang masama ang ugnayan kaysa magandang kapalaran. Bata, malas ang kapalaran mo. Hindi ka kayang tanggapin ang pagmamahal ng anak na babae ng pamilya Cheng. Anak, anong sinasabi mo? Naglalakas loob kang hamakin ang Cheng Fu. Ang mga Ginoo ay gumagamit ng salita, hindi kamay. Mukha akong payat. Pero ang mga braso ko ay mailakas na libu-libong kilo. Hey, ikaw. Isang laban, kaya kong talunin ang 100 sa inyo. Narito na ang gintong daliri. Talagang may lakas na parang 1,000 kilo na. Itay, ikaw ang aking swerte, batuhin mo pa ako ng mura. Nabigla ang batang ito sa takot. Alaynan. Wow! Kumilos na ang matanda. Si Cheng Yaojin ay isa sa mga pinakamahuhusay na general ng Tang. Hindi siya nakataga sa isang atake. Oh! Talaga, nagawa ko na. Yenwei, sinabi ko na sa'yo, huwag kang magulo. Kaya kong pigilan ka gamit ang isang kamay. Hihi! Sino ka ba talaga? Anong balak mo? Narito tayo sa ilalim ng mga paa ng emperador ng Chang'an. Hindi dapat hayaan ang kalokohan. Ang batang ito ay marunong makipag-usap. Si Lao Cheng ay matanda na. Nang aapi ng mga bata. Walang hiya. Wow! Huwag magalit, matanda. Hindi ko naman binabaliwala si Cheng Fu. Hindi ko lang gusto ang dalaga mula sa Cheng Fu. Oh! Wow, nandito na naman. Ano ka ba? Lalabanan kita. Wei. Ngayon ay araw ng kasal ng pamilya mo, Old Cheng. Hindi ka ba talaga magpapasira sa kasiyahan ng pamilya Cheng? Sa tingin ko, maswerte ang batang ito. Oh, kuya. Mukha kang matalino. Babalikan kita, kakain tayo ng sagad. Easy, kulang pa ang baboy mong pagkain. Tiyak na ang aking kakayahan sa pagluluto ay isang natatanging galing sa mundo. Sabi ko pangalawa lang ako. Walang sinuman ang makakasabi na pang-isa. Lesiu. Sige, mura ka na. Kung hindi mo ako mambabash, paano ko mapapapractice ang skills ko? Nagsimula na. Dapat itong pakasalan. Hindi pa tiyak kung sino ang mang-aapi. Sayang ang katawan ng katulong. Cheng, tingnan mo ako. Mayroon akong 100 ektaryang magandang lupa, umalis ka na. Kunin mo. Naway pagpalain ng bodha ang sinumang malas na matamaan. Alaynan. Siya na nga, kailangan din ng kapatid na babae ng kaakit-akit, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang bulaklak. Mahuhuli ko siya. Alaynan. Hey! Binabati kita, kaibigan. Nakuha mo ang magandang babae. Talagang bagay na bagay sila. Magaling na lalaki, magandang babae. Mukhang maayos naman ang batang ito. Parang okay din siya. Bro, ibinibigay ko sa'yo ang pagkakataong ito, huwag kang mag-alala. Bakit napunta sa akin ang bola na ito? Bakit hindi ka pa tumakbo? Makikita ng iba na hawak mo ang bola. Bukas lahat ng taga-Tiangan ay tatawa hanggang sa mapahiya.
Little Rabbit. Tumigil ka dyan. Titingnan ko kung hindi kita papaluin. Ginoo, ito ay. Hahaha, umalis na tayo, bumalik ka. Mga kaibigan, habulin niyo ako. Siguraduhin niyo maibalik ang lalaking iyon. Sandali, sandali, umalis kayo dyan. Parang ang bola ng palayok na ito. Hindi ka man lang makapagtapon. Tumahimik ka, niloloko mo ako, niloloko rin kita. Walang utang na loob. Huwag kang tumakbo, Ginoo. Gusto mong habulin ako. Walang pinto na makakatakas ka. Biyanan, tingnan mo kung saan ka tatakbo. Ang aking mukha ah. Hindi pa ako nahihiya ng ganito sa buhay na ito. Itong batang ito, ang bilis tumakbo. Ate, huwag kang malungkot. Pupuntahan ko at ibabalik ang batang iskolar para sa iyo. Ate, anong hulihin? Mas mabuti pa ba ito? Kahit mga peking mag-asawa, hindi na kailangang magpanggap. Sayang naman ang napakagwapo nitong binata. Ay, kapatid, yung tatlong anino sa likod, parang pamilyar sa'yo, di ba? Itong batang ito, aso ba siya? Bakit tumatakbo ng ganun kabilis? Suan Cheng, humanap ka ng lugar para magtago. Sama kami ni Zaijay na habulin siya. Kailangan naming mahuli ang batang ito ngayon. Etiganyu aa. Ano ito? Paano makakapagtagumpay ang isang marangal na prinsipe sa ganitong sitwasyon? Tumakbo ang manugang dito, bilisan mo ang paghabol. Aba, nakatakas na sa panganib. Ano na? Ano ba? Mga kuya, ang tanda nyo na. Bakit kayo nakikisama sa mga ganitong kalokohan? Tingnan nyo, napapagod na kayo. Sabi ko pa, papatayin kita. Bakit ka nagmamadali? Maganda at may kaya si Miss Cheng. Tingnan mo, pwedeng panganak. Ay, makikipaglaban ako sa'yo. Lamb na nilaga, inihaw, o kaya ay niluto, yun ang tawag na pagkain. Mali. Alangan, ang pagkikita ay swerte. Sundan si Lao Cheng. Tara, tikman natin ang galing ng batang chef na ito. Ayaw niyang ibigay sa'yo. Asat gasan. Itong taong ito ay talagang makulit. Ayaw ibigay pero nananakaw pa. Sige, ako ang taya, kakain tayo ng masarap. Narito na ang malambot at masarap na lasa. Pwede rin ang papuri. Diretsong nasa antas na ako ng maliit na Diyos sa pagluluto. Tara, kung mapapansin ng mga tao sa Cheng family. Huwag mong sisihin ako kung hindi ka nila bibigyan ng pabor. Huwag mag-alala. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na masarap sa mundo. Anong meron dyan? Bilisan mo na. Naubusan na ako ng gana. Baka may masamang balak ang batang ito. Bakit siya patuloy na nakangiti? Hey, kayong dalawa, parang mga ninuno ko dito sa bahay. Hey, ikaw, batang masungit. Ano ba ito? Mahalaga ang mga bagay kaya magtiis ka muna. May gusto sanang sabihin ang maliit na kapatid. Anong sinasabi mo? Kung gusto mong kumain, kumilos ka. Li, dalhin mo yung kalan mula sa kusina, Lao Cheng. Dito, balatan mo ang bawang at hugasan ang gulay. Alangan. Bakit siya naglakas loob na utusan ka, mahal na Ginoo? Tumahimik ka, kung hindi, hangin lang ang kakainin mo mamayang tanghali. Ito ang sinasabi niyang pugon. Hindi tama, bakit walang usok na nakakairita? Wala ring amoy ng asupre. Kailangan makuha ito. Hindi ka mamamatay sa init. Naiintindihan ko na ito. Hindi naman ako tanga para pumunta. Kunin mo yung bakal na kaldero sa tabi ng kalan na may 2 tainga. At linisin mo. Yun ay tawag na Yuanyang hotpot. Yuanyang hotpot. Anong klaseng bagay yun? Ito ba yun? Mukha namang parang kaldero. Ito ay chow piao. Yung tinutukoy ko ay yung may divider. 2 tainga. Hindi mo maintindihan ang tao. Di ba ito isang kaldero? Maglagay ng divider sa gitna, nakakainis.
Sinasabi ko na hindi ka pa nakakita, hindi ka pa tumatanggap. Sa buong tang, ito lang ang nag-iisa. Intindihin. Sandali lang. Sabi mong mag-aani ng gulay. Mahigit 1 buwan na mula nang pumasok ang taglamig. Saan ka pupunta para mangolekta? Hindi mo ba tiningnan, malalaman mo naman. Mahigit 1 buwan na mula nang pumasok ang taglamig. Kahit sa bahay namin, puro repolyo at atsara lang. Pero nakatanim ka ng napakaraming ganito. Kailangang isama siya sa palasyo. CJ, huwag kang parang hangin na walang alam sa mundo. Kung anong gusto mong kainin, kunin mo na. Mag-ingat ka, huwag masira. Haha, Lolo Lee, ang tanga mo naman. Hindi mo pa alam na gagamitin ang mainit na tubig. Di ka rin naman gumamit ng malamig na tubig para durugin ang bawang. Mayabang ka pa rin sabihin na ako. Huwag na, ang ingay. Nagkulo na. Isa lang naman itong nilutong ulam. Nay ko talaga. Ang bango naman ito. Pwede nang kainin kapag nagbago na ang kulay. So dito. Malambot at makapal. Punong-puno ng lasa. Ay! Sobrang sarap, sobrang sarap. Talagang tunay na pagkain ng tao. Iwanan mo ako ng kaunti. Ay. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Wang Xiaozi, magbubukas tayo ng restoran at magbebenta ng hotpot. Hotpot na may alak. Laging mas masaya habang umiinom. Tikman mo ang ginawa kong ergoto. Halika, isang shot tayo. Ito ay baso para sa mga babae, palitan ng malaking mangkok. Mabuti na rin kung palitan ng mas malaki. Para hindi na magkaproblema, magpakalalaki ka ng sapat. Tingnan mo ng mabuti. Hala, mas amoy pa ang alak na ito kaysa sa royal na alak. Ang magandang alak ay hindi pangkaraniwan. Sa buhay, kailangang magsaya hanggat maaari. Alak, dapat uminom ng isang bagsak ng 300 baso. Magandang tula, sa probinsya pa lang ay may talento na. Huwag na kayong magtula, uminom na tayo. Kuhu. Uminom ako, kayo na ang bahala. Masarap ang alak, malakas. Talagang masarap ang alak. Kung masarap, magdagdag tayo ng 1 tasa. Talagang magandang alak. Mas matindi ito kaysa sa mga inimbak kong alak. Bakit ganito katindi? Ito ay tinatawag na ergotaw. May halong bango ng dahon ng kawayan. Huwag pigilin, punuin mo. Hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Sino mang magpanggap ay magiging tanga. Halika. Masaya. Alak. Ulitin pa ang inumin. Huwag tumigil sa pag-inom. Kumanta tayo ng isang kanta. Makinig ka ng mabuti. Ang ganda ng tula, tunay na maganda. Ang mga sagrado at matatalinong tao noon ay tahimik. Tanging ang mga uminom ang nag-iiwan ng kanilang pangalan. Kapatid, ikaw ay may lakas at alam ang pagtatanim at pangangalaga sa bukirin. Marunong kang magburo ng alak at makasulat ng ganitong mga walang hanggang kasabihan. Napakaikling ang iyong buhay sa maliit na bakuran na ito. Mas maganda siguro kung maglingkod ka sa gobyerno. Magkaroon ng asawa at magparami. Magsimula ng isang malaking adhikain. Gumawa ng kung anong bagay bilang opisyal. Anong mabuti ang makukuha sa pagsunod kay Lier na tanga? Sino ang tinutukoy mong tanga? Bakit mo sinasabing tanga ang kanyang kamahalan? Huwag kang magalit, hayaan mong magsalita ang nakababatang kapatid. Gusto kong marinig ang iyong sasabihin. Bakit mo sinasabing tanga ang ating kanyang kamahalan? Huwag ka nang magsalita. Laoli, medyo lampas na ang sinabi mo. Oh. Gusto kong marinig kung paano ako lampas na. Tapos na. Sinasabi ko sa'yo, Laoli. Napakagaling ni Lier. May pambihirang talino at kakayahan. May malaking pagkatao. Pagsasama-sama laban sa Turkong. Hayaan ang mga tao na mamuhay ng masaya at payapa. Tumingin sa mga emperador noon at ngayon. Maliban kay Qin Huang at Han Wu. Sino ang makakapantay sa kanya? Ay naku, Wang Xiaoji. Sobra na ang papuri na iyan. Walang ganon kabuti ang inyong emperador. Anong pinagdadaanan mo? Wala kang pinagdadaanan, isipin mo. Kung wala siya, meron pa ba? Saan nanggaling ang magandang panahon ng Tang? Saan nanggaling ang mapayapang araw? Dahil dyan lang, siya ay isang emperador na walang katulad sa kasaysayan. Pero balik tayo, Laoli. Walang saysay na sabihin sa'yo ito.
Bakit walang saysay? Sa tingin ko rin, magaling na emperador si Haring-Hari. Ikaw na isang maliit na negosyante. Laging ang alam lang ay kumita. Walang alam sa pamamahala at seguridad ng bansa. Walang alam sa pagiging isang panghabang buhay na emperador. Para sa'yo, parang nagtutugtog ng musika sa baboy itong mga sinasabi ko. Lumapit ka at makinig. Makinig ka mabuti. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa? Tignan mo ang itsura mo. Siguradong hindi mo alam. Sige, hindi ko na itatanong. Kahit na nakapaglakbay ka na, hindi ka naman espesyal. Ano ba yung kaalaman mo kumpara sa akin? Sabi ko, Laoli. May higit 1,000 taon ang agwat natin, ha? Higit 1,000 taon. Mukhang nalasing ang batang to. O talagang may pinagmulan. Ahem, kapatid na Xiaowang. Uminom ka na lang. Huwag kang magbulaan. Old Cheng, anong nangyari sa mata mo? Mas mababa ka pa sa akin, hindi naman nakakahiyang ganoon. Sobrang sama ng inuman nitong batang to. Hindi makikipag-ugnayan sa mga lasing. Sira na tayo. Sasabihin ko sa'yo. Ang pinakamahalagang yaman ng bansang ito. Hindi ginto, pilak o mga hiyas. Hindi rin mga palayan na malaki. Ay ang tao. Ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan ay parang tubig. Ang emperador ay parang bangka sa tubig. Kapag sila ay mapikon, isang dambuhalang alon, diretsong babagsak sa sirang bangka mo. Ang tubig ay kayang magdala ng bangka, pero kayang rin itong bumaliktad ng bangka. Diyos ko, sasabihin ko sa'yo, halos mawalan na ng pantalon ang ating hari sa kahirapan. Hindi na makabili ng damit pangkwelyo para sa reyna. Isang walang hiya ang nagkalat ng mga bagay-bagay tungkol sa aking pamilya sa buong bayan. Ang dahilan kung bakit siya nahihirapan ay dahil puno ang kanyang puso ng mga tao. Ako'y mahirap para sa mga mamamayan ng bansa. Ang nagbigay buhay sa akin ay mga magulang. Ang nakakaunawa sa akin ay si Prinsipe Anne. Dapat tayong maging proud para sa ganitong emperador. 10,000 papuri, 10,000. Hindi lalampas ng 10 taon. Tiyak na magiging mapayapa at masagana ang dakilang tang. Panahon ng Zhenguan. Ginoo, totoo ba ito? Panahon ng Zhenguan. May talento ang Ginoo na kayang pamahalaan ang mundo. Mangyaring pumasok sa korte bilang opisyal. Pumasok sa gobyerno, masyadong nakakapagod. Sanay na akong maging malaya at walang alintana. Hindi ko kayang sumunod sa mga patakaran. Naku, muntik na akong makasalita ng hindi tama. Nauna na ang kasaysayan. Hindi ko itinatago, kapatid. Kapatid, nagnenegosyo ako sa labas ng bansa. Kadalasan ay sa balahibo ang negosyo. Makipag-ugnayan sa mga Turk. Smuggler na traitor. Dahil ikaw ay isang bisita ngayon. Hindi ako makikipag-argue sa'yo ngayon. Saan ka man nanggaling, umalis ka na. Ang pinakaayaw kong makita sa buhay ko ay kayong mga taong nagpapanggap na kaibigan. Mga traidor at mapagsamantala na maliit na tao. Ako ang emperador ng Tang na naging kasangkapan ng mga masamang tao. Patay na isda, nang aabala sa aking Ginoo. Ngayon ay tiyak na sisirain kita. Umalis ka na. Mukhang nagkamali ka, nakababatang kapatid. Talagang ako ay may negosyo sa labas ng mga hangganan. Ngunit hindi ako nagpapadala ng mga bagay sa Turkistan. Ito ay lihim na nag-i-import ng baka, kabayo, balahibo mula sa labas ng pader papunta sa Malaking Tang. Para suportahan ang mga border guard. Ay naku, ganito lang naman yun. Bakit ka nagkakaganyan na parang may tinatago? Tingnan mo, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Isa lang yun sa maling akala. Sabi ko na nga ba, kayo dalawa, parang may otoridad sa katawan nyo. Sa totoo lang, para talaga ito sa mga opisyal ng kaharian. Kung tungkol sa bagay na ito, medyo may kaugnayan kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero ang mga susunod na salita ay mula sa akin. Sa inyong tainga, huwag kayong magbabalita ng walang kwenta. Kung hindi nagkakamali, sa taglamig ng taon, malamang na magsimula na ang malawakang pag-aalsa ng kaharian. Kuya, sino ba ang nagsabi niyan? Tungkol sa pag-atake sa Turk. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinag-iisipan ng palasyo. Kahit ang mga opisyal na nasa 3 ranggo sa gobyerno ay hindi sigurado. Hindi naman pwedeng sabihin na galing ako sa ibang panahon, di ba? Kailangan ko ng isang matibay na dahilan. Yung tipong may utak. Mas mabuting umuwi na lang kayo at magpahinga habang maaga. Upang hindi mawalan ng ulo kapag nagkaroon ng gulo. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari. Ang tinutukoy ng nakababatang kapatid. Mangyaring ipaliwanag. Hindi mo ba napansin? Simula nang pumasok ang taglamig, lalong humirap ang negosyo ng balahibo at mga hayop. Talaga bang ganun, Kuya Cheng?
Sumunod sa Ginoo sa pag-aasikaso ng mga gawain. Saan ka pa magkakaroon ng oras para alalahanin ang mga ganitong maliliit na bagay? Tinanong kita tungkol sa mga maliliit na bagay. Ito ay isang mahalagang usaping may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Simula nang pumasok ang taglamig, tumaas ng 60% ang presyo ng karne ng tupa sa Chang'an. Mas tumaas pa ang presyo ng mga baka at kabayo ng 70%. Alam niyo ba ang tungkol dito? Bata, huwag magpaligoy-ligoy, sabihin mo na. Ang dami mong sinasabi. Nakakainis. Ibig sabihin, ngayong taon, ang hilaga ay nakaranas. Nang hindi pa nakitang lamig, maraming baka, tupa, at kabayo ng mga turkik ang namatay sa lamig at gutom. Kaya't humigpit ang merkado. Kakulangan sa supply. Natural na tumaas ang presyo. Huwag kayong maniwala, hintayin nyo lang. Sa loob ng ilang araw, tataas pa ang presyo. Yung pagbabago sa presyo na ito, para sa Great Tang, ay walang iba kundi ang karne ng tupa na mas mahal lang ng kaunti. Hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Hindi alintana ng mga mayayaman at makapangyarihan. Pero alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Suyan to Uhiki at ano ang ibig sabihin ng mga bahagi ng bakya na tanso? Ang Suyan to Uhiki at mga tribo ay mga alipin ng Turkic. Bawat taon ay nagbibigay sila ng malaking handog kay Kagan Jellico, na binubuo ng baka, tupa, balahibo at iba pa. Kung totoo nga ang sinasabi mo, tiyak na magiging mas mahirap ang mga araw. Uy, hindi masama sila uli. May ilang talino pa siya. Tama ang sinasabi niya. Yuyan Tuo at ang mga mahihirap na tribo ng Higu. Ano bang kayamanan ang makukuha mula sa kanila? Kung gusto nilang makatawid sa malamig na taglamig na ito, ang tanging paraan ay ang magmart sa patimog, upang agawin ang mga pagkain at supply ng ating dakilang tang. At saka, si Xialiba ay mabuting tao. Noong mga panahong iyon, sinamantala niya ang pagbabago ng kapangyarihan sa ating dakilang tang. At walang pakundangang winasak ang kasunduan. At pinangunahan ang kanyang malaking hukbo patungo sa tabi ng ilog Weishi. Maaari bang kalimutan ng kanyang kamahalan ang utang na ito? Laoli, hindi ko sinasabi ito sa iyo. Siyempre, isa siyang mayamang smuggler sa labas ng batas. Isang taong nakakita na ng mundo. Ngayon, nanginginig na siya sa takot. Hindi ako, wala akong ginawa. Ayos na, ipaliwanag mo. Normal lang ang matakot sa kamatayan. Hindi kita pinagtatawanan. Bumitaw ka na, huwag kang matakot. Basta manatili ka sa bahay, huwag lumabas. Matapos ang panahong ito, ayos na. Pakinggan mo ako, ngayong taglamig sa bahay namin. Asawa at mga anak, mainit sa kama. Walang masama, magpasaya tayo. Magkaroon pa kayo ng 2 anak. Higit pa sa pagiging matalino sa ulo at sukat ng pantalon. Bastos na bata. Talagang sigurado na ang hilaga ay nakaranas ng isang napakalamig na hindi pa nararanasan sa isang siglo. Wala akong pakialam sa mga usapan ninyo tungkol sa negosyo. Hindi talaga pwedeng pekin. At saka, walang kinalaman sa atin kung dumaan ang mga Turk. Nasa harap nila ang mga matataas na opisyal ng palasyo. Kahihiyan ng Wei River. Hindi ako makakalimot sa isang sulya. Haha. Saka, si Jelly ang tanga na yun. Hindi na makakalusot ng ilang araw. Pag natapos na ang malaking gebe na ito, madali na lang para sa Tang-Iron Cavalry na sakupin ang Turk. Kayang-kaya ng Tang na sakupin ang Turk. Anong maliit na bagay ito? Sa mga nakaraang taon lang naman, maraming sakuna. Kaya hindi pa kami makakilos. Kung hindi, matagal na niyang naipit ang ulo ni Jaili para gawing nightjar. Satvisan. Saan na naman pumunta si Erlang? Uminom ng sobrang daming alak at umuwi. Dalhin mo ang gamot panggising na inihanda ko. Guni ang pusa, nakatagpo ako ng isang kakaibang tao ngayong araw. At nakakuha pa ako ng isang walang katulad na awitin sa kasaysayan. Ipinapakita ko sa iyo. Hindi mo ba nakikita ang tubig ng Huanghe na bumababa mula sa langit? Umaagos patungo sa dagat at hindi na babalik. Hindi mo ba nakikita ang malinaw na salamin sa mataas na silid na nagdadala ng kalungkutan? Sa umaga, parang itim na buhok, sa gabi, nagiging yebe. Sa buhay, kapag may tagumpay, dapat tayong mag-enjoy. Huwag hayaang ang gintong tasa ay walang laman sa harap ng buwan. Ang aking talento ay tiyak na may silbi. Ang kayamanan ay nawala ngunit muling babalik. Ang magandang tula ay talagang magandang tula. Ano sa tingin mo, Ginoong Kuan-Yin? Ano ang masasabi mo sa tulang ito? Ang tulang ito ay walang kapantay mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan ng kasaysayan, walang sinuman ang makakapantay dito. Hindi ko alam kung sino ang dakilang iskolar na sumulat nito. Haha, anong dakilang pantasulat? Pero isa lang siyang batang hindi pa 20 ang edad. Anong 20 taon? Yung galit at puot sa tula. Parang hindi ito gawa ng isang kabataan. Higit pa sa pagiging hindi tula.
Yung salita at kaalaman niya ay malalim na di masukat. Tulad ng isang dakilang pantas ng kasalukuyan. Ang taong ito ay may angking talino at galing. Kung magagamit ko siya, malapit nang maganap ang isang magandang panahon para sa Tang. Ganito kalaking talento. Hindi pwedeng palampasin. Bakit hindi agad maglabas ng utos si Erlang? Bigyan siya ng mataas na posisyon at karangalan para anyayahan siya. May ganito akong intensyon. Ngunit ang bagay na ito ay kailangan pag-isipan ng mabuti. Asat Visan. Anong bagay to na nakakagambala? Ay, ito ba yung nakauna bulaklak ni Lao Cheng? Bakit nandito ito sa aking kumot? Alainan. Alainan. Ay. Ay. Sige na lang, itago na lang bilang alaala. Mas maganda pa kaysa kunin ni Lolo Li pabalik. Naku. Ninakaw. Alak, ang lihim kong pampalasa na Zui. Isang buong garapon pa nga. Kahit ang hotpot na may 2 uri ay kinuha na. Pati ang mga upuan, ninakaw pa. Parang lumipat ng bahay na. Kilala ang tao, pero hindi ang puso. Ang konsensya ng mga sinaunang tao ay kinain na ng aso. Oh. Sila yung 2 smuggler na napadpad dito. Alainan. Hindi naman ito lugi. Ang 2 bagay na ito ay siguradong may halaga. Kasing halaga na ng mga gulay at kawali ko. Kung babalik ang 2 iyon sa akin, kailangan ko pang singilin sila sa upuan. Hindi mo ba nakikita ang tubig ng Huanghe na bumababa mula sa langit? Umaagos patungo sa dagat at hindi na babalik. Sabihin. Sire, naka-verify na ang kalagayan ni Prinsipe An. Taga Wangwa Village sa Chang'an. Nag-drop out siya ng 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit na bahay sa silangan. Malinis ang kanyang pinagmulan. Nakapag-aral din siya. Napakabuti niya. Anong hysteria? Tiyak na hindi siya matutulungan ng paaralan. Walang usok na uling mula sa hotpot ng alak. Yung mga pagkain ng mga royal chef ay parang pagkain ng baboy. Mahal na hari, kailangan mo pa bang maghanda ng hotpot mamaya? Sabihin mo sa kitchen ng palasyo. Walang kailangan ihanda para sa aking pagkain ngayong gabi. Susundin ko ang utos. Mababa ang tono, ako'y nag-inspeksyon sa kalagayan ng mga tao. Hindi ito para sa hotpot. Alam mo na. Kagalang-galang na hari. Ang late na. Saan po kayo pupunta, kagalang-galang? Lumabas ako para tingnan ang kalagayan ng mga tao. Mukhang ulan ng nyebe. Ako rin ay isang ministro na nagsusuri ng kalagayan ng mga tao. Oh, kung ganoon, samahan mo ako sa pagsusuri ng kalagayan ng mga tao. Napakaswerte ko na nakasama ko si Lear sa labas, kumakain ng hindi planado. Para sa pagkain na ito, dapat gamitin ang mangkok na gawa sa matigas na porselana para maramdaman ang tamang pakiramdam. Ay! Asat Visan. Talagang ang galing ni Wang Xiao sa pagluluto. Isa pang mangkok. Sa galing mong ito, magtayo ka ng restoran sa Chang'an. Siguradong kikita ka ng malaki. Alainan, may mga kakilala pa ako sa gobyerno. Maaari kitang irekomenda para maging opisyal. Ginoong Li. Ikaw na isang smuggler sa labas ng batas. Nagrekomenda pa sa akin na maging opisyal. Kung hindi ka man lang nahuli at na-raid, magaling ka. Ahem, maliit na kapatid. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. May koneksyon ako sa royal family. O, may kaunting koneksyon sa royal family pala. Kaya pala kaya mong makihalubilo na parang tao. Kaya pala may kaugnayan sa pamilya ni Laoli. Ano itong reaksyon? Tapos na ba ito? Berde ang langgam, bagong alak. Pulang luad na maliit na kalan. Sa gabi, mukhang ulan ng nyebe. Makainom ba tayo ng isang baso?
Sa ganitong panahon, hindi ka makainom ng isang baso, parang hindi mo pinahalagahan ang Diyos. May interesadong makipagkita kayong dalawa. Sobrang interesado ako. Bago ang serbesa ng berdeng langaw. Maliit na pugon na gawa sa pulang luad. Sa huli, ang langit ay tila nagnanais ng niebe. Makakainom ba tayo ng isang tasa? Mabilis na nakakapagsalita. Magagandang taludod na likha ng langit. Itong mga ganitong klaseng obra maestra. Kahit anong sabihin niya, nasabi lang niya ng basta-basta. Talagang kahanga-hanga ang talento sa tula ng batang ito. Ang ganitong damdamin at tanawin akma sa tula. Sana'y manatili ako dito ng matagal. Pero huwag naman kayong dalawa, ang dami niyo kumain. Kakainin niyo ang 3 araw kong pagkain sa isang kainan lang. Hindi ko kayang tustusan iyon. Mabuti naman ang pagkakasalansan mo, Lao Cheng. Pakiusap, tulungan mo akong kumuha ng magandang alak mula sa silid. Bakit ganyan, wala namang ganitong utusan? Sige na. Dahil sa magandang alak. Tutulungan ko siya sa pagkakataong ito. Wang Xiaojie. Kung talagang makikipagdigma ang imperyo sa mga Turk, ano sa tingin mo ang magiging resulta? Siguradong maghihirap na tagumpay. Paano mangyayari yon? Kung talagang makakaranas ang bimo ng 100 taong lamig, ang mga bakal na kabayo ng Tang ay aatakihin. Tiyak na matatalo sila sa isang atake. Mahuhuli si Xieli ng buo. Una sa lahat, hindi ito isang kung. Talagang nakaranas ng matinding lamig. Hindi lalampas ng 3 araw. Darating na ang sugo ng Xuyantu sa Chang'an. Pangalawa, ikaw na isang mababang uri ng negosyante ay hindi naunawaan ang militar. Kaya huwag kang magbitiw ng mga walang kapararakang salita. Alam mo ba kung ano ang digmaan? Ang digmaan ay tungkol sa labanan. Alam ito kahit ng mga bata. Ang digmaan ay hindi kundi isang pagpapatuloy ng politika. Ito ay ang matinding anyo ng karahasan sa mga paraan ng politika. Malalim at makapangyarihan. Umaabot sa pandinig. Nakalaban ako sa loob ng kalahating buhay at hindi ko kailanman naisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Puno na. Alak. Ikaw, bata, hindi mo pwedeng utusan siya. Huwag mong inumin ang alak mo, masyadong maraming salita. Ang digmaan ay isang pagpapatuloy lamang ng politika. Gusto mong tuluyang masakop at maging sayo. Malabo nang mangyari iyon. Wasakin sila. At pagkatapos ay gamitin ang paraan ng panghihila upang mahuli sila. Para sa pagtatag ng yaman ng Tang. Tungkol sa kahihiyan ng Wei Shui. Iyan ay hindi higit sa isang simpleng gantimpala lamang. Sinasabi ang lahat ng walang kabuluhan. Sa digmaan, sa huli ay nakasalalay sa bilis ng talim. Kayo mga nag-aaral, wala kayong alam. Wala akong alam. Noong ako'y nakipaglaban sa Hilaga at Timog, hindi ka pa isinisilang. Ang digmaan ay hindi kailanman isang laban na nag-iisa. Puso ng bayan, moral, suplay ng pagkain, kagamitan, panahon. Ang mga sundalo natin ay lumaki sa Central Plains. Mas takot sila sa lamig kaysa sa mga Turk. Matagal na siyang nakipaglaban. Alam niya ang katotohanan. Ang lamig ay maaaring pumatay. Kung hindi maayos ang pagharap, huwag kang kumilos. Sapat na ang lamig para mamatay ang kalahati. Kapag bumuhos ang malakas na niebe, hindi na makadaan sa daan. Paano ka magdadala ng pagkain? Walang halaga ang pag-alis. May paghahanda sa lamig. Ngunit talagang mahirap ang magdala ng pagkain kapag may niebe. May paraan ka ba, bata? Meron, hehe. Hindi ko sasabihin, hehe. Ikaw. Hahaha, gusto mong malaman, hilingin mo sa akin. Si Wang Xiao ay si Lao Cheng, nagkamali ako. Walang magawa. Isipin na lang na nagkukwento. Ayos na yan. Narinig mo na ba ang tungkol sa sled? Sled. Ano yan, pwede bang kainin? Ienwe, walang gulong. 2 piraso ng kahoy na ginagamit. Nakahatak ng 100 kilo ng pagkain. Mas mabilis pa kaysa sa baka at kabayo. Mas mabilis pa kaysa sa baka at kabayo. Yellow at niebe. Kahit mga baka at kabayo hindi makagalaw. Mas mabilis ang sledge na ito. Handa ka bang ialay ito sa korte? Lahat ng mataas na posisyon at malaking kita ay narito. Aba, si Laoli. Sa tono mong ito, akala ng iba, ikaw na ang emperador. Hindi matitinag. Kailangan mong maging maingat. Unang ilagay mo muna ang relasyon bago mag-usap. Huwag kang magbiro, kaibigan. Ang paraan ng pagliligtas ay nakatulong sa daan-daang libong sundalo. Siguradong bibigyan tayo ng gantimpala ng korte. Hindi mawawala ang isang titulong pang-estado. Ang titulong pang-estado. Maaari bang maging baron?
Mukhang maganda ang maging malayang baron. Siguro hindi. Baron ba ang mga ito? Binigyan ka na nga ng baron, sobra na yan. Ay, sige na lang. Wala akong interes. Anong kalokohan ang pinaggagawa mo? Pagkakaloob ng titulo ay para sa mga aristokrata. Mas mataas ang katayuan nila kaysa sa iba kapag lumalabas. Nagpaparangal sa angkan. Itong bata ay magkakaroon ng titulo. Para sa pagsusuri sa anak namin. Kung wala kang interes, ganito lang. Di ba mas masarap maging tambak na isda? Malaki na ang tagumpay at yaman. Lasing sa pavilion. Sa tingin nyo, mahalaga ba ang mga titulo sa tang? Oh, syempre mahalaga. Mahirap makuha kahit na milyon-milyon. Mahalaga sa korte. Walang makakakuha nito sa buong buhay. Ilan ang halaga nito? 1,000 ginto, mapapalitan ba iyon? Ayokong magbigay ng titulo. Basta ibigay nyo lang sa akin ang 1,000 ginto. Ang paggawa ng sli ay sa inyo na. Oh. Hindi pwede ang mas mababa pa sa 900 kilo. Ang aking titulo ay ibebenta ko sa 900 ginto. Saan mo ilalagay ang mukha mo? Bakit kayo nagagalit pa? Ang titulo ng emperador ay hindi naman mahalaga. Naglalaro lang kayo. Ang mga opisyal na titulo ay mahalaga sa korte. Hindi ito basta-basta mabibili. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? May magandang ideya ako. Ibebenta ko sa inyo ng 800 ginto. Ang mga parangal at titulong ito ay para sa inyo, ang pera ay para sa akin. Hehe, talagang henyo ako. Ay, 800 ginto lang ang halaga ng malaking tagumpay. Nakatama ba ng asno ang utak mo? Kung hindi, ang titulo ay hindi makakain, kailangan ko ng pera. Bibili ng malaking bahay at mga katulong. Kain araw-araw ng masarap at maanghang. Sige, sundin mo lang ang sinasabi mo. Ay, isang tao na nakakita at nagpadala ng mga posisyon sa labas, isang kakaibang tao. Sayang ang batang ito. Baka pwede mong kunin ng lihim ang silya ng bulaklak. Babalikan ko at gagawan ko kayo ng plano. Isang kamay ang magbibigay ng pera. Paghahatid ng kamay. Maliit na negosyo. Walang utang. Kaya ko pang utangan ka ng 800 ginto. Lao Cheng, ikaw na muna ang mag-advance. Bakit naman, hindi naman galing sa hangin ang pera namin? Ibabalik ko sa'yo. Yenwe, kailan ka pa nagpunta? Masaya ka sa gulo, hehe. Wala na akong gana uminom. Tumayo na ako at umalis. Ang hangin sa puwang ng pinto ay talagang malamig. Lalong lumalamig ang panahon. Sana may suot akong coat na gawa sa bulak. Sandali lang kayo dalawa. Ano na naman? Narinig niyo na ba ang bulak? Kapag pumutok ang bunga, puno ito ng mga hibla. Mas mainit ito kaysa sa balahibo ng tupa. Puting hibla. Ito ang tawag sa bulak sa dakilang tang. Tinatawag namin itong sariling hibla. Mula sa kanlurang rehiyon. Magplant lang ng ilang piraso para tingnan. Bukas, dalhan mo ako ng kaunti. Mas marami, mas mabuti. Walang problema, bukas ng umaga, dadalhin ko sa iyo. Mayroon din ako sa bahay. Bukas, magdadala rin ako ng isang malaking basket. Sige, dalhin mo lahat. Masarap na pinikit ang mga mata. Mayaman at konektado sa realeza. Kayang iwasan ang gulo. Hindi masyadong dominante na sisira sa akin. Perpektong katuwang. Bakit hindi ko alam na mayaman ka pa pala? Ang iyo ay akin. Ang akin ay iyo. Kung meron kayong bahay, para na rin na meron ako. Kung ganito ang pag-uusapan, hindi ko na kailangang bumalik ng 800 gintong. Parang talagang gusto mong bayaran. Unti-unting bumabagal ang mga hakbang. Your Majesty, bakit biglang may isang tao na lumitaw sa Chang'an? Inutusan ko ng hanapin. Walang espesyal. Pero isang taon na ang nakalipas, bigla siyang nag-resign sa county school. Nakatira sa isang sirang bahay. Hindi interesado sa yaman at karangyaan. Hindi ko talaga maintindihan. Minsan pa ngang ibinenta niya ang titulo. Baka natakot ka na, Haring Baka. Hindi ako matatakot sa isang batang hamog lang. Ikaw naman. Talagang gusto mong gawing bayo siya, ano? Maganda ang ugali niya. Walang masabi sa kakayahan. Talagang akma siya kay Ying-er. Pero huwag magmadali, tingnan muna natin ulit. Mahahalagang bagay sa buhay. Hindi pwedeng pabayaan. Alaynan. Grabe, ang hirap. Hindi pa rin nadadala ni Kuya Worm ang usok na chimney na pinangako niya.
Namamatay na ako sa lamig. Hihi! Binubusog mo ang apoy ng masigla. Buti na lang naaalala kong mag-iwan ng puwang. Kung hindi, talagang magkakaproblema. Nasaan na ang init? Ang taglamig sa datang ay talagang hindi para sa tao. Noong nakaraang taon sa ganitong panahon, nagtatrabaho pa ako sa kumpanya, nag-aayos ng plano. Nerves na naman. Siguradong sumasakit na naman ang tuhod ng nanay. Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Kung hindi siya nagsasalita ng kalokohan, hindi ka sana nagpakita ng interes. Hindi ako lolokohin ni Ginoong Yuan. Marahil ay malapit nang dumating ang iyong mahal sa buhay. Sobra na ang ginawa mo para sa iyong ina. Iwanan na ang natitira sa tadhana. Hindi na tayo pupunta sa templo bukas, malakas ang snow. Naghihirap ang mga tao sa lamig at gutom. Pupunta ako para tumulong sa sakuna. Sige, pupunta ako sa silangang lungsod. Kung makakapagligtas ng isang pamilya iyon. Nagmamasid sa tabi ng kalsada. Siya iyon. Hala, nakawalang masamang estudyante. Pumunta na ang anak na babae ni Cheng Fu dito. Tapos na. Tapos na, ang lakas ng tama niya. Parang may sariling isip ang kanang kamay niya. Grabe. Paano ako nakalipad? Tapos na. Napatay ko siya. Satvisan. Cheng Ying. Ha. Huwag kang mag-alala, miss. Anong bulag ang makakapagliko ng tama sa putikan? At hindi pa nakakalimutang kumuha ng mga bagay na dala niya. Sundan mo siya. Ayos, ikaw, maliit na sinungaling, naglalaro ka sa akin. Masyado pang maaga para mahuli mo ako. Sobrang bihasa, parang nag-ensayo na. Talagang hindi nag-ukit ang aso ng butas. Sige, sabihin mo na. Ilang tao ang namatay sa lamig kagabi? 37 tao ang namatay sa lamig. Magpapatuloy pa ang malakas na snow sa loob ng hindi bababa sa 5 araw. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpadala ng pagkain at tulong sa mga biktima. Nagsimula ng magyelo ang kanal. Sa loob ng 3 araw, tuluyan ng magsasara ang ilog. Ang malalayong tubig ng Jianghuai ay hindi makakapagligtas sa malapit na apoy. Kailangan nating maghanap ng solusyon mula sa lokal na lugar ng Guangzhou. Ako ay manghihiram ng bigas mula sa mga puok ng Guangzhou. Noong unang taon ng Zhenguan, nakahiram lamang ako ng 3,000 shi. At ako'y pinahiya ng labis. Ngayon, kung muling pupunta, tiyak na. Alam ko, ngunit hindi dapat mamatay sa gutom ang mga tao. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Sabihin mo sa kanila, hindi ko kayo bibigyan, ako si Li Shimin. Susundin ko ang utos. Tumaas ang presyo ng panggatong 3 beses sa isang araw. Maraming tao ang walang panggatong. Tungkol sa panggatong, mayroon na akong plano sa puso ko. Ano ang magandang plano mo, Haring? Alaynan. Alam ba ng mga minamahal kong ministro ang tungkol sa karbon? Hindi pwedeng gawin ito ng Haring. Ang pagsusunog ng karbon ay naglalabas ng nakalalasong usok. Kung malala, walang magagawa, mamamatay ako sa pagtutol. Sumasang-ayon ako sa inyo. Lahat kayo ay ganito ang iniisip. Maliban kung nakatagpo ang inyong kamahalan ng paraan upang alisin ang usok ng karbon. Alaynan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa libu-libong mamamayan. Maaari bang itanong, may mga halimbawa ba ang inyong kamahalan? Siyempre meron. Aking ginamit ito upang magpainit. Uminom ng alak at kumain ng hotpot.
Ah, ano ito? Totoo ba ang sinasabi? Siyang tunay. Mataas ang pananaw ng kanyang kamahalan. Nais ng puso ang kapakanan ng mga tao. Ako'y nagpapasalamat sa kanyang kamahalan para sa mga mamamayan. Kami ilabis na humahanga. Simula nang umupo sa trono, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kaginhawaan. Mangyaring agad na ipasa sa korte ang lahat ng minahan ng uling, upang maiwasan ang kontrol ng mga makapangyarihang pamilya. Sumasang-ayon ang inyong lingkod. Hindi kailangang magmadali, tingnan mo, Ginoong Tang. 2 araw na ang nakalipas, iniutos na ng inyong kamahalan sa akin, na ang mga minahan ng uling sa paligid ng Chang'an ay ipasa sa estado. May plano na ako tungkol sa karbon. Sa lalong madaling panahon, ipatutupad ito sa buong bansa. Maaari nang umalis ang mga ministro. Naging tahimik muli ang silid-aklatan. Nakalutas na ang usapin sa karbon. Salamat kay Prinsipe Anne. Talagang swerte ko siya. Hey tatay. Dahan-dahan, prinsesa. Hindi pa natatapos ang usapan. Sugod na siya. Hey. Tatay, abala ka na buong umaga. Uminom ka ng mainit na tsaa para maginhawahan. Alanan. Tatay, komportable ka ba? Tigas na ang mga balikat mo. Ayos na, ayos na. Huwag ka nang magpakitang gilas. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Hihi. Tatay, gusto ko ng 300 kuan. Sapat na ang 300 kuan, hehehe. Litsat, 300 kuan. Bakit mo kailangan ng ganitong kalaki? Pakiusap, tulungan mo ako. Kung hindi talaga kaya, 200 kuan na lang. Ayos na rin ang 200 kuan. Matagal na rin akong hindi nakipag-usap ng maayos sa anak ko. Ang yaman at walang ginagawa ay tunay na magandang bagay. Tay, pakiusap, sumagot ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong gagamitin ito sa tamang paraan. Tamang paraan, ha? Sinasabi mo ba na naloko ka ng mga tusong tao? Kung pera ang kailangan mo, ayos lang iyon. Kailangan mo lang sabihin kay Tay kung para saan ito. Tay, ito ay isang lihim. Sabihin ko na lang sa iyo mamaya, okay ba? Sige, sige, ito para sa iyo. Kapag inalog, baka magkalat na. Alam ko, ikaw ang pinakamabuti. Tanging sa harap niya lamang. Hindi ako nag-iisa. Hey, tara na. Mag-ingat ka, mahal na Ginoo. May tao. Ang kabilang bahagi ng pagsakay. Nakatingin sa papalayong likod. Ang prinsesa na naglakas loob na magplano laban sa akin. Hindi ko siya patatawarin. Ipinapaabot ko po, Majesty. Nagawa na ang investigasyon. Sinabi na nakatagpo ang prinsesa ng ilang tao ngayon. Kay kasama sina Cheng Ying-er at Kong Yingda. Nagpamigay sila ng pagkain at damit buong umaga. Ano ang nangyari pagkatapos, nakatagpo ba sila ulit ng hindi kilalang tao? Malapit na ang tanghali. Totoo, nakatagpo sila ng isang batang lalaki. Nag-usap sila sa isang tsaa shop ng halos 1 oras. Inutusan nilang gumuhit ng larawan. Ipapakita ko ito sa hari upang ma-review. Sa wakas, itong batang ito. Hindi matuklasan kahit na anong paghahanap. Kunin mo nang hindi nagsasayang ng oras. Anong pangalan mo? Ang alipin ko ay nagngangalang Zhang, si Hu. Magaling ang ginawa mo. Kulang ang Deputy Commander ng Flying Cavalry. Ikaw na ang bahala magpuno niyan. Salamat sa kabutihan ng hari. Handa akong mamatay para di mag-alinlangan. Lesiu. Sa di inaasahang paraan, nasolusyonan ko. Ang marangal na prinsesa ay nagbayad lang ng 300 kuan. Nawala ng dignidad ang pamilya ng emperador. Isang tao, pumunta. Pabalikin mo ang prinsesa. May ipapagawa ako sa'yo. Tapos na, tapos na. Siguradong magsisisi si Aye. Hinahanap ako ni Aye. Sabihin mo na huwag kang magdadalawang isip, ha? Ha ha ha. Isang salita ko lang, tapos na. Hindi madaling habulin ang kabayo na tumatakbo ng mabilis. Paano ka pa makakabawi? 300 kuan lang, kulang na kulang. Dapat kahit 2,000 kuan. Hindi pwedeng mas mababa pa. 2,000 kuan. Kung kulang pa, bumalik ka sa akin. Ama!
Wala kang pera. Huwag mag-alala sa usaping pera. Ang likod ay unti-unting lumalayo. Ang pagkabagot ay nawala. Wala pang balita mula sa espiya. Talagang malamig. Lalabas ba ang mga sundalo? Ang sinabing masakit na tagumpay ni Zian ay hindi biro. Ngayon ay makikipag-inuman ako sa batang iyon. Tatanungin ko ang kanyang opinyon. Huwag direktang tanungin tungkol sa minahan ng karbon. Sa halip, magtanong ng pabalik-balik kay Efe. Anak, umaasa ang iyong ama sa iyo. Iwasan ang mga gwardiya. Mahal na hari, hahaha. Alam kong tapos ka na, siguradong pupunta ka. Hey, kinolekta ko na lahat ng mga halaman sa garden. Ang bait mo. Hoy, anong tinitingnan mo, hari? Maaliwalas ang panahon. Huwag na mag-aksaya ng oras. Sige, tara. Walang nagbanggit ng pera. Alaynan. Nasa isip ang sa kanya ay sa akin. Ang akin ay akin pa rin. Siyempre, ang 800 kuan ay dapat galing sa kanya. Itong matandang lalaki ay sinadyang hindi banggitin ang pera. Balang araw, ipapabalik ko sa kanya ang kanyang mga tanim. Grabe, mas mabango pa ito kaysa sa lutuan ng emperador. Huwag nang mag-aksaya ng oras, pumasok na kayo. Ginoong Li, Ginoong Cheng. Nandito na kayo, umupo na kayo. Kahit nakakapikon itong batang ito. Wala akong masabi sa kanya. Hehe, tingnan mo kung ito ang hinahanap mong bulaklak. Ah, bilis. Ipakita mo sa akin. Tama, ito na iyon. Ang kalidad ay napakaganda pa. Hindi matanggal ang buto. Mabigat at basa. Ano ang kailangan mo dito? Basta mukhang malambot. Walang silbi kasi hindi nyo alam gamitin. May paraan ako para matanggal ang buto. Gumawa ng magaan at mainit na damit pang ibaba. Kuya, baka meron kang paraan para matanggal ang buto. Naman, Lolo Li, hindi pa tayo nagkikita ng isang araw. Naging matalino ka na. Alaynan. Ako talaga ay matalino na. Kaya mo lang ako sinasabi ganyan dahil sa yaman ko. Tama, yung 800 kuant na pera para sa sled ko. Sino sa inyo ang may dala? At tungkol sa pera ni Wang Xiao. Di ba't sinabi ko sa'yo na dalhin mo? Ahem, uminom tayo. Masakit sa damdamin ang pag-usapan ang pera. Tama. Ang usapan tungkol sa pera ay nakakasira ng relasyon, uminom muna tayo. Ang mga alahas ay kayang bilhin ang kalahating tiyangan pero nagkukunwaring mahirap. Huwag ganyan, ang usapan tungkol sa pera ay nakakasira ng relasyon. Sa mundong ito, ang usapan tungkol sa relasyon ang talagang nakakasira ng pera. Bigyan niyo ako ng 800 na kuan. Ibibigay ko ang mga plano. Makikinabang kayo sa pangalan at yaman ng korte. Baka makuha niyo pa ang posisyon. Maliit na halaga. Ano bang halaga nito? Babalik at ipapadala na lang sa'yo. Mas mabuti bang umalis si Zian? O mas mabuti bang hindi umalis? Sabi ko na, anong silbi ng tanong, tanungin si Lier. Sabihin mo na lang. Para sa inuman at pampalipas oras. Mga bundok at ilog, daan ng tungguan. Ang mga mamamayan ay nagdurusa. Sapagkat siya ay may malasakit sa mundo. Sabi nga, dahil dito. Kailangan nating ipaglaban ang kapayapaan at kasaganaan. Zian, mas mabuti pang lumabas ka na. Walang anuman, siya ay si Jiangxia na ipinadala ng langit. Wei Yu. Suntok lang, alam na. Ang digmaan ay isang huling paraan na hindi maiiwasan. Sobrang itim ng kamay. Huwag kang magkasugat. Asat vesan. Yikset, kailangan bang makipaglaban? Sabihin mo, anong magandang pagkakataon para makipaglaban ngayong taon? Gagawin mo bang patayin si Lao Cheng gamit ang isang braso at isang hita? Gagawin mo ba? Tanging mga tanga tulad ni Lier at Duruhui lang ang gagawa niyan. Kapag humampas ang malamig na hangin, umaakyat ang epekto ng alak. Nanghihina ang katawan. Nahulog sa sahig. Mag-ingat.
Isang kaliwa, isang kanan, tulungan siyang dalhin sa kama. Ako'y lasing at gustong matulog, ikaw ay umalis na. Bukas, may balak na dalhin ang gitara. Kahit lasing na ganito, nakakagawa pa ng tula. Walang kapantay sa lahat ng panahon. Napakabanayad ng galaw, hindi ka pani-paniwala. Hihi! Ikaw, matandang masungit. Ikaw, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, linisin mo na ang mesa. Parang hindi mo pa ito nagawa dati. Sa wagang, mas mabilis ka pa sa akin. Zai-Jai, may magagawa ka ba tungkol sa pera? Noong mga panahong iyon, may isang malaking negosyo na hindi natin magawa. Ano ang gagawin natin? Sama-sama tayong gagawa. Kung hindi natin magawa ng maayos, sabay-sabay tayong mapapahamak. Aking ulat, si Duruhui ay may isang bagay na nais ipahayag. Ngayong umaga, ang mga sugo ng Xuyan Tuo ay pumasok sa kabisera sa magdamag. Talagang may sugo ang Xuyan Tuo na humihiling na makipagkita. Oh! Hindi maintindihan ni Duruhui kung bakit ganoon kalaki ang pag-aalala ng hari. Dahil lamang ito sa pagpunta ng Xuyan Tuo upang humingi ng tulong. Sa malamig na hangin at nyebe sa Mobe, ipinadala ang mensahero ng Xuyan Tuo upang magpahayag. Ipinalabas ang utos sa kawal na manguna. Pagbati kay dakilang Tiang-Tiankehan. Ang inyong mga sugo ay dumating mula sa malayong lugar, huwag mag-alala. Ngunit dahil sa matinding snow sa loob ng isang siglo, maraming mga baka at tupa ang namatay sa lamig. Paano mo nalaman, mahal na hari? Napaka hindi ka pani-paniwala. Paano mo nalaman kahit ang tungkol sa hilagang disyerto? Napakakahanga-hanga ng mahal na hari. Sarap. Sa wakas, makakapagmayabang na. Si Xieli ay gumagamit ng kapwa bilang balon. Nais ninyong magkaisa ang iba't ibang tribo upang lumaban. Ang karunungan ng langit na kagan ay kasing lalim ng dagat. Tunay siyang Diyos na tao. Hehe, lahat ng ito ay dahil sa mga nagawa ng batang prinsipe. Ikaw, bakit ka narito sa pagkakataong ito? Ano ang iyong hinahanap? Mangyaring ipagtanggol ng langit na kagan ang katarungan. Sama-samang labanan si Xieli. Mahalaga ang usaping ito. Magpahinga ka muna. Ano sa palagay ninyo, mga Ginoo? Bago ito makumpirma, huwag tayong kumilos ng padalos-dalos upang maiwasan ang panlilinlang. Sumasang-ayon ang inyong lingkod. Paano mo nalaman ang tungkol sa hilagang disyerto, mahal na hari? Baka ang mga gwardiya ay nakapagbalita na. Tungkol sa bagay na ito, nakuha ko ang impormasyon mula sa pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo. Simula nang pumasok ang taglamig, ang presyo ng mga baka, tupa, at kabayo sa Chang'an ay tumaas ng 3%. Dito makikita ang matinding lamig sa hilagang disyerto. Ebidensya na ang nasa kaso. Ang asin at bakal ay doble ngayong taon kumpara noong nakaraan. Ipinapakita na malapit nang magkaroon ng kaguluhan sa Mobe. Naging malinaw ang mga ministro. Paano muling mapapatunayan ng hari na sila ay magtutunggali at humihingi ng tulong sa Tang? Magandang tanong. Sa ilalim ng kalamidad, doble ang pang-aabuso ni Xieli sa mga nakasalalay na tribo. Sobrang pahirap pa. Para makaligtas, sila'y nanganganib. Siguradong hihingi sila ng tulong. Mas mabuting maghintay ng tiyak na balita mula sa hangganan bago gumawa ng desisyon. Iulat ang agarang pangangailangan sa loob ng 800 milya. Umalis po, Majestad. Tama po ang inyong hinala. Dahil sa malakas na snowstorm, higit sa 70% ng mga tupa at baka ang namatay. Ang mga tribo ay nagtatag ng alyansa. Malapit na silang maghimagsik. Si Xieli ay nagtipon ng mga tao at kumikilos patungo sa hangganan. Mukhang may malaking pagsalakay na darating. Talagang kahanga-hanga po kayo, Majestad. Ang malaking bulwagan ay ganap na umingay. Ito ay isang biyayang ibinigay ng langit. Mangyaring agad na magpadala ng malaking hukbo sa mga Turko. Ako ay handang mamuno sa ekspedisyon. Diretso sa kampo ng hari sa hilagang disyerto. Upang ipagbayad ng kahihiyan sa Weishi. Mahal na hari, ikaw ay matalino. Kami ay nagpapakumbaba sa iyo. Ang titig ng emperador ay nakatuon sa Mobe. Mga ministro, humihingi kami ng permiso na maglaban. Diretsong sumugod sa Mobe. Sa kahihiyan ng Yeshui. Ah! Kung hindi kayo lalaban ngayon, kahalili. Kailan pa? Ako ay handang maging unahan. Pangunahan ang 3,000 bakal na kabayo. Diretsong kunin ang ulo ni Xieli. Patayin! Kung may dalawang pinsala, piliin ang mas magaan. Ang labang ito ay kailangang ipaglaban. Ngunit tila hindi narinig ni Li Shimin. Saktan ang kaaway ng 1,000. Saktan ang sarili ng 800.
Tanging mga hangal tulad ni Lear at Duruhui lang ang gagawa niyan. Naisip pa nilang ganito ang magiging reaksyon ko. Kahit ang reaksyon ko at ni Duruhui ay naisip niya na. Ang nakakatakot. Mahal na hari, mag-isip-isip muna. Sabi ng batang ito, hindi na kailangang makipagdigma para talunin ang kalaban. Pag-uusapan pa natin ito sa ibang pagkakataon. Ano? Mahal na hari, mahalaga ang bilis ng pagkilos ng hukbo. Huwag magpaliban. Kapag nagtipon siksiyali ng mga sundalo at dumating, mawawala ang pagkakataon. Tama ang sinasabi ni Li Aiking. Iutos kay Tsushiji at Che Xiao na maghanda ng hukbo at magsagawa ng masusing pagsubok tungkol sa kung magpapadala ba tayo ng tropa ng kusa. Huwag naman masyadong magmadali. Bawat isa sa inyo magsulat ng isang pahayag. Bukas sa umaga, pag-uusapan ulit natin. Cheng Aiking, ano sa palagay mo? Ang mga sundalo natin sa Central Plains ay hindi sanay sa matinding lamig sa Mongol Norte. Kahit man lang makapanalo, malamang panalo lang tayo sa pamamagitan ng sakripisyo. Hindi sulit ang gastos. Inner voice, hehe, oras na para makabawi ako. Lesiu. Kung ganon din ang tingin ni Cheng Aiking. Sige, ganito na lang. Ngayon, makinig muna tayo sa sasabihin niya. Bago magpasya. Pero yung batang yon, pera lang ang kilala, hindi tao. Bago umalis, kailangan munang magkapera. Si Ginoong Fu ay napakayaman. Sino pa ang hahanapin kundi siya? Ginoong Changsun, sandali lang. Hehehe, may mga bihasang tao akong kausap dito. Ginoong Changsun, sumama ka sa akin sa silid ng emperador. May magandang balita akong sasabihin sa iyo. Bakit pa tayo magpapakilala, kapatid na Jihe? Maraming salamat, mahal na hari. Kapag walang tao, tawagin mo na lang akong Erlang. Kapatid na Jihe, naaalala mo ba ang uling na nabanggit ko kahapon? Mahal na hari, talagang nais nyo bang isama ang usaping uling sa agenda? Sige, mukhang ganun na nga. Hindi ko alam kung balak ba ng hari na ipasok ito sa monopolyo ng korte. O hayaan ang mga tao na magnegosyo nito. Kuya Fuji, anong palagay mo? Sa palagay ko, may mga kalamangan at kahinaan ito. Bagamat ang monopolyo ay maaaring magpataas ng kita ng bansa, hindi maiiwasang makipagkumpetensya ito sa mga mamamayan. Maaaring makatagpo ito ng kritisismo. Ang asin at bakal ay sadyang maluwag na ngayon. At ang karbon ay isang malaking piraso ng cake. Hindi maaaring ang hari lang ang kumain nito mag-isa. Sinasabi mo rin naman may katwiran. Pero kahit papayagan ko silang mag-operate, wala silang paraan para alisin ang usok na nakakalason mula sa karbon. Anong magagawa nila? Hindi ako magdadalawang isip. Hindi ba pwedeng pilitin akong ibigay ang teknolohiya? Pero walang pader na di matatagos ng hangin. Sa huli, matatanggap din ang lihim na ito. Maraming tao ang maaaring maglakas loob na gawin ito. Sila ay talagang may kakayahan. Hindi ko pa naman sinabi kung ano ang gagawin. Pero nagsimula na silang kumilos sa paligid. Sabi ni Kuya Fuji ng maraming bagay. May interes ka ba sa negosyo ng karbon? Ha? Kagalang-galang na hari, ang pamilya ni Changsun ay pinagpala ng langit. Ako'y may malaking utang na loob na. Kung makikialam pa sa negosyo ng uling, nababahala ako na sa hinaharap ay magdudulot ito ng kapahamakan sa pamilya ni Changsun. Hahaha, kapatid na Fujiji. Ikaw ay nag-aalala ng labis. Hindi ko kaanib ang tiwala sa iyo. Sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan? Ikaw at ako, mga kapatid sa loob ng maraming taon. Mula sa Jinyang hanggang sa pagbabago sa Xuanwugate. Ikaw ay may napakalaking ambag, kaya't makakasama kita sa hirap. Maaari kitang samahan sa yaman. Ngayon, balak kong makipagtulungan sa iba, upang magtatag ng isang negosyo sa karbon. Magtanong sa pamamagitan ng pagbato. Ako'y pribadong nag-aanyaya sa iyo na sumali sa negosyong ito. May interes ka ba? Ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan, mahal na hari. Ako'y tiyak na magbibigay ng lahat. Kahit na mamatay, hindi ako magdadalawang isip. Mabuti. Kung may kasama tayong si Ginoong Fuji, naging kalahati na ang tagumpay ng bagay na ito. Ako'y handang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Walang anuman. Nakikinig ako sa utos ng inyong kamahalan. Paano kung bigyan ng 1% ng negosyo si Gon para sa pamilya ni Xu Changsun? Ako'y nagpapasalamat sa biyaya ng inyong kamahalan. Handa akong magbigay ng 50,000 kuan. Para sa porsyentong ito, 50,000 kuan. Nais kong ibuhos ang lahat ng yaman ko.
Basta't makapagbigay ako ng ginhawa sa inyong kamahalan. Ha ha ha. Magaling ang iyong lakas ng loob. Hindi ko po kayang tanggapin iyon. Matinding nyebe ang bumabalot sa lungsod. Walang pag-asa sa pagkuha ng suplay ng pagkain. Hindi pa tahimik ang hilagang disyerto. Paghihigpit ng mga makapangyarihang pamilya. Mga suliranin sa loob at labas. Siyentipikong pagsisiyasat. Nakarating na ang 50,000 kuan mula sa kagalang-galang na si Changsun. Sasakyan ng tanso 3.6. Sasakyan ng ginto. Ayos. May pera sa kamay. Walang dapat ikabahala. Maghanda ng sasakyan ang hindi nakakaabala. Mag-back off na kayo. Huwag nang sumunod pa. Sakay na tayo para hanapin si Prinsipe Anne. Kamakailan, may mga taong nakikipag-away sa akin sa pag-ibig. Kailangan kong tanungin ang ate ko ng malinaw. Ha ha ha. Mga kapatid, ingat kayo. Narito ang lihim na resipe ng hotpot ng Cheng. Sama-sama tayong mag-enjoy. Isang bahagi kapalit ng 4,000 kuan. Diretso nang sumisikip ang bulsa. Ha ha ha, talagang tapat si Lao Cheng. Hey, ikaw, matanda, mukhang may pangangati ka. Huwag mong alisin lahat, iwanan mo ako ng 800 kuan. Yung kaunting tinta sa tiyan niya, hindi makakasulat ng tula na ito. Sa likod nila usan, tiyak na may matalino. Tara na, tara na. Kapag na-late tayo, hindi na natin maabutan si Lao Cheng. Sandali, huwag tayong humabol. Bakit hindi tayo pwedeng humabol? Tingnan mo ang tula. Hindi ito madali. Mainit at elegante. Nagmimistulang malaya. Ito ay may pagkatao ng isang taong nagtatago sa lipunan. Ipagpatuloy mo, ikalawang kuya. Isang tula lamang. Hindi ito gawa ng karaniwan. Ang walang usok na karbon ay nagiging mahiwaga mula sa pagkabulok. Sino ang makakapag-isip nito, tiyak na hindi ito pangkaraniwan. Sa likod nila usan ay isang laro. Isang napakahusay na tao sa daan ng tao. Napakahusay na tao. Sinasabi ko na may mali. Ngayon ay tila masaya siyang maging karitonero. Ano ang nagiging dahilan para siya ay maging ganito kamasunurin? Maaaring isang karaniwang tao. Tama ang sinabi ni Jinda. Tama nga yan. Tama. Tama nga yan. Baka isang mataas na antas na Diyos sa lupa na nakatatanda. Ayaw ng mga mataas na tao na maistorbo. Kung pinilit mo, masisira mo ang pagkakataon ng ikatlong tao, iyon ang kasalanan. Hindi ito maaaring gawin sa sinuman. Sino ang may lakas na mangistorbo? Hindi ako papayag. Nakakuha ng benepisyo si Lao Cheng. Kailan ba tayo nakalimutan? Kung ganoon, magkunwari tayo walang alam. Isipin na lang nakasama si Bunso sa laro. Ha ha ha, sige. Dahil sa hotpot. Patawarin na siya sa pagkakataong ito. Ha ha ha. Tulong, umalis na ba yung babaeng mandirigma sa Cheng? Sisi kay Cheng Laopi. Walang anuman, itapon ang suklay na bola. Akala ko ba ikaw ang nagbubunot ng uling? Pupunta ako sa silangang bundok para mag-ski. Gamit ang piraso ng tatay ko na kayang pumatay. Tiyak na gamit ang gabi ng Diyos na pana. Kahapon nakita ko mismo na ang baboy ramo ay nagsisimula sa 300 kilo. Higit pa sa 300. 400 kilo may mahahabang pangil. Kung hindi ka magyabang buong araw, mamamatay ka, di ba? Talagang nakatagpo ng 400 libreng baboy ramo. Baka ang kausap natin ay isang piraso ng tae ng baboy, di ba? Haha, noong huli kang tinakbo ng kuneho at nahulog sa putik. Kami pa ang nagsalba sa'yo, haha. Iyon ay aksidente lang. Ngayon talaga may baboy ramo. Sino ang walang hiya na nagpasok kay Ying Er sa bitad? Hulihin siya at paluin siya hanggang maghanap ng ngipin sa lupa. Tama, paluin siya. Una, hubarin ang kanyang pantalon. Ibitin siya sa Zuki Gate ng 3 araw. Ha ha ha. May ingay sa harap. Nakita ko rin. May anino. Nawala agad. Huwag kayong gumalaw. Sa wakas nakakita ako ng lugar na walang tao para mapanood ako. Wow! Nakalimutan ko na may lakas na 1,000 kilo na ako ngayon.
Sobrang puwersa. Ah! Lilipad ako, lilipad ako. Sobrang saya. Sumunod ka. Ah, baka yung baboy ramo ay makalipad. Makalipad. Siguradong nalilito ka lang. Ah, totoo nga. Talagang makalipad. Siguradong naging espiritu na ang baboy ramo. Ah, bro, sabi mo 300 pounds. Parang 600 pounds ito. Ilagay. Ang balat niya ang tigas. Ah, ah, ah. Chumo, chumo. Tahimik. Ah, araw-araw may mga taong mataas ang antas. Salamat sa nakatatanda. Kung hindi dahil sa nakatatanda, ako sana ang naging merienda ng baboy ramo ngayon. Nakita niyo ba, ito ang tunay na galing ng isang mataas na tao. Sana ay matutunan ko ang isa o dalawang aral mula sa nakatatanda. Talagang sumabog ang usok mula sa ancestral na hukay. Maraming salamat po, Senior. Ang gaganda talaga ng mga hilig ninyo, haha. May lakad pa ako, aalis na ako. Mag-enjoy kayo dyan. Kuya, sandali lang po. Pasensya na po, nagpakasala ako kanina. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Huwag kayong ganyan. Nag-book kami ng handaan sa Tianxiang Tower. Sana'y pahalagahan ito ng nakatatandang kapatid. Sobra naman kayong magpakabait. Maliit na bagay lang ito. Walang anuman. Talaga, may kailangan akong gawin, aalis na ako. Kapatid, kung hindi ka papayad, hindi na ako bibitaw. Hindi ako sumasang-ayon sa kuya. Patuloy tayong magkakayakap. Tigil! Ahem, kung talagang gusto nyo akong suklian. Ayos lang din naman. Kunin nyo ngayong baboy ramo para sa akin. Wala na akong ibang gusto, Githen. Si kuya. Bakit ang hilig ni kuya ay sobrang simple lang? Alam mo ba, ito ay pagbabalik sa kalikasan. Tara na. Hindi naman ito isang ligaw na baboy. Ngayon gusto naming matikman ni kuya. Ang pinakamasarap na East Slope Pork Knuckle. Hehe. Tingnan mo, Chumo. Walang baka sa niebe. Talagang walang baka sa niebe ito. Tunay na isang natatanging tao. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan tayong kunin ang natatanging tao bilang mga estudyante. Enye. Ah, ah. Dapat ay patay na. Ay wow. Totoong patay na, natakot ako. Ah, gaano kalakas ang kailangan para dito? At napaka-eksakto ng pagkontrol. Baka hindi pa magawa ito ng tatay ko. Ano ito? Nakatagpo tayo ng tunay na bihasang tao. Pakiusap kuya, kunin niyo kami bilang mga estudyante. Pakiusap kuya, kunin niyo kami bilang mga estudyante. Hey, 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 anong ginagawa niyo? Tumayo na kayo.
Kuya, huwag ka nang magpanggap. Naiintindihan na namin. Wala akong alam na kung anong sining. Nagkakamali ba kayo? Hindi darating ang kakayahan mula sa langit. Ang may kakayahan ay kayang patumbahin ang ganitong kalaking baboy ramo sa isang siko. Nais naming maging alagad, kuya. Kung talagang nais niyong maging disipulo, dapat ipakita niyo ang inyong sinseridad. Guro, kami ay may sinseridad. Ano man ang nais niyo, sabihin niyo lang. Hitsat, lumapit kayo at pabulong. Guro. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Lenle, sinseridad. Ito na ang pagsubok sa inyong sinseridad. Kung ayaw niyo, ayos lang. Lahat ng mga bihasa ay may kakaibang ugali. Tiyak na ito ay isang pagsubok para sa atin. Mas kakaiba, mas makikita ang sinseridad. Ginawa ito para sa pag-aaral. Ano ang mukha? Guro, may kaalaman at galing. Walang kapantay sa mundo. Guro, napakataas ng kakayahan. Kayang talunin si Dabu. Guro, kayang talunin si Xiang Yu. Si Pakay Likon Xiao. Guro, naway magtagal ang iyong biyaya. Mabuhay ka nakasabay ng langit. Guro, nalampasan mo si Xiang Yu. Mabuhay ka nakasabay ng langit. Ugh. Guro, anong nangyari sa iyo? Ang hinihiling ko ay taos pusong pagtanggap. Isang lugar na puno ng katapatan at sipag. Kahit ang bakal at bato ay mabubuksan. Tingnan niyo ang hitsura niyo kanina na para kayong walang pag-asa. Nakakahiya bang tawagin ito? Guro, may kabutihan at lakas ng loob. Walang katulad sa buong mundo. Guro, ang iyong kasanayan ay malalim at misteryoso. Walang katulad sa kasaysayan. Alainan. Ang galing ng master, walang katulad. Kumuha ng ulo ng general sa gitna ng maraming sundalo. Para lang itong kunin sa bulsa. Naway patuloy kang magtamasa ng swerte, master. Higit pa sa haba ng buhay. Ang saya-saya ko. Hala, sige pa, tuloy lang natin. Di ba't dito ang pinakamahirap na lugar? Tingnan mo, ang linis ng kalye. May mga batang naglalaro pa. Hindi ito pinalalampas. Noong kalahating taon ang nakalipas, hindi pa ganito ang itsura dito. Ano ang itsura noon? Isang pamilya lang ang may iisang damit. Sino ang lumabas, sino ang nagsusuot? Tuwing taglamig, may mga matatanda at bata na hindi nakakasurvive. Sabi ni Yingji, hindi na kailangan ng tulong ngayong taon. Ang pagbabago ay talagang malaki. Sa loob ng kalahating taon, ang dami nang nagbago. Baka nakakita na ng ginto. Kilala mo rin ang taong iyon. Sino ba siya? Kilalang kilala ko. Si Huang Zian. Si Huang Zian. Yun yung napakagwapo na estudyante. Ate Ying-er, hintayin mo ako. Yesui, anong espesyal sa pagiging gwapo? Narito na si Miss Cheng. Pumasok ka at uminom ng mainit na tubig. Walang anuman, salamat sa inyong lahat. Nasa harap na ang Dongshan. Pagdaan mo sa tulay na ito ng bundok, makikita mo ang Huangtu Cliff. Ang ganda ng tanawin dito. Medyo mag-isa lang talaga. Guro, may kabutihan at kagalingan. Walang tatalo sa kanya sa buong mundo. Haha, parang nanonood ka ba ng palabas na pang-arte? Ang linya na ito ay sobrang nakakahiya. Bakit parang pamilyar ang boses na ito? Yung malakas na boses, parang kapareho ng kuya ko. Enye. Hahaha, Kuya Cheng, Kuya Kin. Kayo pala iyon. Hahaha, ang saya naman. Ah. Ah. Hahaha, nag-aalay kayo sa Diyos ng bundok ba? Sige, sumigaw pa kayo. Gusto ko pang marinig, hahaha. Kami-kami. Nagdasal kami sa isang guro. O, nasaan ang guro ninyo? Pahintulutan ninyo akong makilala siya. Uy, naaalala kita. Ikaw si Wang Zian. Kem. Miss, sana ay okay ka lang.
Ah, ikaw pala ang kanilang master. Sige, ituloy niyo lang ang pagtawag. Hindi pa ako nagsasawa. Master, may kagitingan at kabutihan. Walang katulad sa buong mundo. Master, ang hangin ay malakas, tumakbo na tayo. Hoy, huwag kayong umalis. Magtawag pa kayo ng ilang beses, haha. Hahaha. Ay. Totally finished. Ang imahe sa harap ng nakababatang kapatid at prinsesa. Wala na akong mukha para makita si Prinsesa Changle pagkatapos nito. Ay, kung kumalat ito. Wala na kaming magiging lugar sa Chang'an. Ay. Haha. Hindi pa namin naririnig si brother mo at sila, pero ang saya nila. Sobrang nakakatawa. Guro, may kabutihan at lakas. Walang katulad sa buong mundo. Haha. Mute. Haha. Hingkod, hindi ka ba nakakapagtaka? Anong nakakagulat dyan? Bakit kailangang magmukhang seryoso at formal ang pagtawag? Haha. Sinasabi ko, sino ba sa kanila ang hindi mayabang at mataas ang tingin sa sarili? Pero willing pa rin nilang magpasakop at magpaturo. At nagtatawag pa ng ganong mga panawagan. Ah, naiintindihan ko na. Baka may ginawang mahika si Wang Zian sa kanila. Na nagpagawa sa ganitong karaming tao na sumunod. Mukhang hindi basta-basta si Wang Zian. Hindi basta-basta, ayos lang yan. Mabuti na lang at mairekomenda ko siya sa aking ama. Naiintindihan niya ang paghawak sa usok ng uling. At kumikita para sa mga tao. Para maginhawa ang buhay ng lahat. Ay, maganda pa ang itsura. Sige, uwi na tayo. At Ying-er, bakit ka umuuwi? Hindi ba't gusto mong pumunta sa Huangtuya? Samantalahin ang init. Hatiin ang baboy na ito. Iwanan mo sa akin ang dalawang likod na binti. Sige, Gino. Tinitiyak kong magiging malinis ito para sa inyo. Pumunta ka, Liang, kumuha ng kutsilyo. Yigay, malakas ka, hawakan mo ito. Si Swen, kumuha ng tubig. Tanga. Walang prinsipyo. Ginoo, magtiya kayo. Guro, punasan mo ang iyong mga kamay. Sabihin niyo nga, ano ang mga pangalan niyo? Bakit kayo nagpunta sa Dongshan sa ganitong malakas na snow para makipaglaro sa mga baboy ramo? Buti na lang at nakatagpo kayo sa akin. Kung hindi, napakadelikado. Guro, ako si Qin Huiyu. Guro, ako si Li Swen. Alangan. Walang anuman. Ano ang pangalan ng mga iyon? Guro, yung matabang may hawak na buntot ng baboy ay si Fang Yi. Ah,